Good morning guys, good morning mga kababayan. Kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Araw pala ng Wednesday dito sa Canada. Ilang days na ako nag-iisip or nanonood, nag-research kung magpapalit ba kami ng sasakyan na hindi. So niisip ko pa kung papalitan namin yung sasakyan namin. Pag-usapan natin, tara. Kuya Puto, kasalanan mo to. Guys, follow nyo si Kuya Puto sa YouTube. Marami kayong matututunan talaga. Isa yan sa mga Pinoy vlogger na na-discover ko lately na kahit bago lang tayong subscriber and viewer, marami tayong natututunan. So, nung pinanood ko yung mga video ni Kuya Puto kasi, parang recently, naghanap siya ng sasakyan. Pero before yan, kain muna tayo. Nag-toast tayo ng bread. Pero ginawa na tayo ni Leslie ng coffee. Tapos breakfast tayo. Lagyan natin ng cream cheese. Kakain muna tayo ha. Habang nagkakwentuhan. Mahilig ako sa cream cheese. Ayan, lagay ko dyan. Laman natin. Kaya ng tsura niyan, no? Okay, babalik tayo dun sa kay Kuya Puto. Si Kuya Puto kasi naghanap ng bagong sasakyan. So, 20 years na siyang bumibili ng sasakyan. Actually, nag-lease siya ng sasakyan 20 years na. Talagang may experience talaga siya sa paghanap ng sasakyan, kumbaga. So, nung pinapanood ko, ang dami kong natutunan. So, ang ginawa ni Kuya Puto, ang dami ang pinuntahang dealer. Iba-iba, Toyota, Honda, saka Subaru. So, dun lang siya sa tatlo kasi nga, based on his experience, yung mga Honda and Toyota sa Subaru, mataas daw ang resale value, kumbaga. Or kung papalit siya ng sasakyan. Kasi nga, hindi siya bumibili ng sasakyan. Nag-release siya kasi may business siya at asawa niya. Yun ang sabi niya. Parang sabihin mo kasing expense sa business. Tapos, daming pupunta ng dealer. Ganun pala yung pupunta sa mga iba't ibang dealer. Ito yung price nila. Kaya mo bang tapatan? Kasi kung kaya mo, dyan ako kukuha. Ganun ang technique niya. Which is, dun siya sa, syempre, mga kamura, diba? Tapos may mga fees na hindi ko man kailangan yan yung mga fees na yan kasi nga list lang naman to, bakit ko i-acquire yan. So tinanggal yung mga iba-ibang fees, no? So kwento ko lang din, bakit ko ba naisip na magpalit ng sasakyan dito, no? Kasi yung sasakyan namin brand new nung kinuha namin. So, naisip ko, palit kami sasakyan. Background lang, no? Bakit gusto ko magpalit ng sasakyan? Way back 2022 kasi, dumating kami sa Canada. Kinuha ko namin yung sasakyan na yan, December na, kasi nagkaroon ako ng work September. Ngayon, nung nagkaroon ako ng work na September, October, the following month na, which is October, meron ako mga payslip, certificate of employment, ganyan, di ba? So, pumunta kami doon sa dealer kung saan bumili yung tito and tita ni Leslie na Honda Pilot. So, tumawag, sabi, meron kaming stock. O, di book. Nag-deposit kami, ganyan. 10 days, wala pa. Sabi niya, in 10 days. 10 days, wala pa. Na-delay lang konti. In a month. Next month, meron na. November na. Wala pa rin. Hanggang sa December na, wala pa rin. Ano ba naman yan? Wala talaga. Tapos, winter storm yun, naalala ko. Nakisabay ako kay Tito Bong, yung katrabaho ko. Yung asawa niya. Sabi niya, Lan, kumusta yung paghanap mo ng sasakyan?
Tabong, wala pa nga eh. Padelay ng padelay. Tapos, sabi niya, tara, daan tayo dyan sa dealer dyan. Kasi nadadaanan namin yun eh, yung Honda dealer dyan sa may open road Honda. Daan kami doon. Wala yung sales na kinuha nila, Pilipino. Pero binigay yung number. So, tinawagan ko agad the next day. Sabi ko, hello, binigay ni ganito yung number mo ni Tito Bong. Oh yes, I know him. May stock ba kayo sa sasakyan? Yes, we have. Sabi niya ganyan. As in, nandyan ba sa store nyo? Sa mismong Honda dealership? Kasi yun ang gusto ko matuto. May VIN number. Andyan mismo yung sasakyan. Sabi niya, yes. Sabi niya ganyan. O sige, next day punta kami. Kasi, ganito pala ang technique dyan. Pag bibili ka ng brand yung sasakyan, siguraduhin mong meron na yung VIN number. Kasi yung parang VIN number, yun yung parang unique na code niya. Ibig sabihin yun yung manufacturing code niya. Ibig sabihin, gawa na yung sasakyan. So, ang indication nun, pag meron ng VIN number, it's either papunta na sa'yo. Papunta na sa dealer yung sasakyan. Or kung ilang days na lang o ilang weeks na lang parating na yung sasakyan. Yun yung indication pag meron ng VIN number. Eh di next day, punta kami doon. Pag lakad kami, minute namin, oy, kumusta? Pilipino eh. Kumustahan muna. Naglalakad kami doon sa showroom. Tatatat lakad. Tapos parang may isang room pa. Nakita agad ni Leslie. Pinulungan ako. Yan na yung sasakyan natin. Ito na yun. Bakit? Kasi yung kulay niya, kakulay nung Civic namin sa Pilipinas. Sabi niya, kakulay nung Civic natin sa Pilipinas. Yan yung sasakyan natin. O di, tignan ko, ganda, ganda. O tara, kunin na natin. Kuha na kami, nag-deposit kami, nagpirmahan na the next day. Kasi next day pa namin nakuha. Kasi nga yung insurance, ayusin pa. Okay, next day, insurance, ayos na. Tatarat, okay, nakuha na namin. Ngayon, nung time na yon, hindi kami sobrang hirap mag-request na tanggalin yung mga fees. At sobrang hirap tanggalin yung mga fees. Na which is ni-request ni Kuya Puto. Kasi nga yung time namin, 2022, yan yung pahirapan ng supply ng sasakyan dito sa Pilipinas, sa Canada. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Wala kang choice. Wala kang choice. Kasi nga, yun lang available. Gusto ko natin magkaroon ng sasakyan kasi nga, sobrang nahihirapan na ako mag-commute nun. Ang lamig-lamig. Bagong salta kami, magko-commute ako ng ganun. Kaya kong tiisin pero naawa nga si Leslie sa akin. Kaya talagang gusto niya rin magkaroon ng sasakyan. Saka may lisensya na ako nun eh. October pa lang may lisensya na ako. Naka full G na ako nun. Anong hindrance? Kaya namang bayaran. Diba? Ayaw namin ng kotse. Gusto namin SUV. Kasi pag nag-snow, at least safe ka. So, kinuha namin, may mga fees included. Hindi kami makapalag kasi bago wala kaming credit history pa nun. Actually, meron na pero hindi pa ganun kataasan. Bagong dating lang, ganyan-ganyan. So, wala. Hindi kami nakatanggi. Tapos, guys, ang masama pa dun, sobrang taas ng interest. Nasa 6 point something. 6.50, 6.69, 6.7. Around that. So, mataas yung interest. So, nag-list kami ng CRV 2023. Pero, good news, next year, matatapos na yung list niya. Ngayon, nung pinanood ko yung vlog ni Kuya Puto, pwede mo palang i-terminate yung list agad, tapos mag-list ka ulit na mas maaga. May fees ka lang babayaran, pero normally daw, feeling ko naman, positive equity pa rin yung sasakyan namin, kumbaga. Pero nag-trigger sa akin bakit gusto ko. First is yung interest. Mataas doon sa list namin. Sobrang taas, 6.6 something. Ngayon, ang list interest ngayon is nasa less than 3%. So, kalahati lang ng interest. Tapos, since may history na kami, pwede kong ipa-waive lahat ng mga fees na kailangan.
or mga ilalagay nila. So isang factor yun yung interest. Pangalawang malaking factor is may bangga na kasi yung sasakyan. Hindi ako yung bumangga, ako yung binangga nung ano na yun, magwa 1 year nun 2023 binangga ako sa likod. So may record na nabangga yung sasakyan, pero sa likod hindi affected yung makina whatsoever. May factor pa rin naman yung appraisal ng bangga na yun. Kaso hindi naman sabi nung taga Honda na sales na kausap na Pilipino, hindi naman masyadong makaka-affect yan sa appraisal kung gusto nyo i-trade in. Kasi nga, basta walang tama yung makina, goods pa yan. Okay. So, yun yung factor. Pangalawang factor, iniisip ko, kumuha na lang ng mas maliit na sasakyan. Katulad, or mas maliit yung value ng sasakyan. Kasi yung value ng sasakyan namin medyo mataas eh. So, gusto kong kumuha ng sasakyan na hindi mataas yung presyo. So, pinapakita ko kay Leslie. Tingnan mo tong CX-50 ng Mazda. CX-50 ng Mazda, bago yun. Either hybrid or gas. Maganda. So, pinakita ko yung number kay Leslie. 200, parang less than 270 bi-weekly, parang ganun. Which is mura. Okay? Yun yung third factor, yung mura, yung bi-weekly. For sure, kasi mas mura yung kukunin kong sasakyan. Pang-apat, insurance. Kasi yung CR-V, yun yung pinaka-nakawin dito sa Canada. Kaya mataas ang insurance ng CR-V. Okay? Mataas ang insurance ng CR-V. Pag kukuha ka ng siguro Mazda CX-50, mas bababa ang insurance mo. Yun ang nagtitrigger sa akin ngayon. Ngayon, nung sabi ni Leslie, sige nga, pa-appraise mo nga. Pumayag na siya, di ba? Nung pumayag na si Leslie, sabi ko, nagdadalawang isip ako. Nagdadalawang isip talaga ako. Kasi nga, mas gusto ko ng mas malaking sasakyan. Kasi kailangan, pag may bisita kami, hanggang 5, yung current na sasakyan namin, although malaki siya, masikip siya pag kunwaring dumating na sila mama, masikip. Plus si Austin pa. Or pagka nagkaroon ng baby or isa pang corgi, siyempre plano namin, gusto namin. Tapos may mga bisita, hindi na kami kasya, di ba? So ang gusto ko, at least 7-seater ang kukunin ko. Ang gusto talaga ni Leslie is yung Toyota Sienna. Kasi nga, mahaba siya. Wala naman ang problema. Sobrang komportable. Mahaba. Marami kaming may sasakay. Yun ang gusto namin kunin. Gusto kong kunin kaso medyo mahal na. Siyempre, medyo mahal. So, hindi ko alam. Pero, kung kukuha kami ng Sienna, ayoko pag kunwari permanent resident na approved na permanent resident namin. Ayoko naman yung Sienna yung i-drive ko sa office. Masyadong pantatay. So ang sa akin, sabi ko, sige, keep na lang muna natin yung CR-V. Pag nabayaran ng CR-V, saka tayo kuha ng Sienna para dalawang sasakyan. Para isa lang babayaran. Para hindi masyadong mabigat. Ayoko naman mag-drive ng Sienna papuntang office. Parang pantatay. Parang dad car yun eh, Sienna. Oh well, ganoon talaga. Ang baba kasi ng interest ngayon. Saka, tingin ko, dahil sa tariff na yan, fifth factor kung bakit gusto kong kumuha ng sasakyan. Baka, tumaas ang tariff at tumaas yung presyo ng mga sasakyan. Di mo alam. Kasi nga, may trade war. So, isang factor yun na mamaya, pag kukuha kami ng sasakyan in the near future, sobrang mahal na. Wala sa trade war na yan. Pero, keep muna namin sasakyan. Feeling ko, hindi mo na kami magpapalit.
Talaga. Maganda naman sasakyan. Maganda naman CRV. Hindi naman base model. Lahat naman ng features na gusto ko sa sasakyan nandun na. Ang kulang lang is gusto ko at least 7-seater. Yun lang. Isa. Pangalawa, gusto ko merong ventilated. Pag summer, mainit, gusto ko ventilated yung upuan ko, malamig. Kasi leather yun. Pag uminit na, ang init nung upuan. Pero saglit lang. Pero nonetheless, tignan natin sa future kung anong plano natin. Pero so far, ilang days ko nang iniisip yan. Kasi, ano ni Kuya Puto mag-vlog eh. Sobrang galing nga. Dami mo matututunan. Ayan si Kuya Puto. Ayan. Sunday, i-follow nyo yan guys, si Kuya Puto. So, yun lang.